dito yung gusto nyo. Angklaan nyo. Ay, ang daming motor dito. Mga bago pa ito. Sakop na talaga yung buong sidewalk. Ang dami nito. Reggie! Okay. Kanto ng 11. Wala pa. Ay! Pwede po ba, ma'am? Ma'am. Bawal po kayo maglagay sa bakit, ha? Hello kayo Pag-isap ng barangay namin news lang po namin bawal daw po yan. Basta hanggang dito. Kaya po nilabas namin. Bakit po? May bangketa po ito po. Ang sabi po, basta wag po namin daw bigyan namin ng daming tao. Kaya po nakalabas yun sir. Hindi po. Mali po yun. Ang bangketa ay bangketa. Hindi po yung pwedeng lagyan nyo na lang ng lamesa basta meron lang po daanan ng tao. Hindi po. Buo po ito bangketa. Kasi harap naman po ng bahay namin. So, Yes, pero hindi po ito property na. Hindi nyo po property yan. Property po ng gobyerno yan. Nakaharap po ng tao yan. Thank you. Simultaneous tayo, diba? Left and right. Kung left and right tayo, baka makulangan tayo ng tao. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay August 6, 2024 at sa oras na 8 ng umaga, nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng 11th Avenue at sakop ng Caloocan City. At lahat ng i-clear ngayon dito sa Caloocan ay complain. Sa araw na ito ay pinagsanib ang pwersa ng SOG Strike Force sa MMDA at saka ng Northern District ng MMDA. Ang activities ngayong araw ay illegal parking at sidewalk clearing. Lang po talaga yan. Magmula naman dyan sa 11th Avenue, ito naman yung kahabaan ng 4th Avenue. So kaliwat kanan, matitikitan yan at posibleng mahatak. Katulad nito, ibig sabihin kanina pantim dito, natikita na. At pagka hindi pa lumabas ang may-ari, mahatak yan. Ganon din ito. Pero andyan na pala may-ari sa loob.
bagay. Huwag niyo pong pagpipilitan yung gusto nyo. Angkla nyo. O, dito na po tayo. Ma'am, dito na po tayo. Sige, okay na po. Dito na po. Dito na po tayo. Ayan. Sa iyo yung sasakyan. Sa iyo talaga? Sa inyo. Pero hindi sa iyo yan. Pinapagawa. O, yung lisensya mo, matitigil. Sir, ito na po, nagpapatikit na po. Pag hindi mo po na-start yan, hatakin ko. Wala. Walang battery. Walang battery. Makahatak Pero ka. untethered ko lang. Sa tumana po. Hindi, boss. Diretso po kasi, alam po kasi mabuhay lane. Mali kayo, boss. Yun nga, that's why I'm correcting you. Ang mabuhay lane, pwede kami mag-operate without even coordinating. Yes. But this one is May coordinated with the nagreklamo. barangay. Yes. Sino po kayang reklamo? Hindi po namin pwede sabihin. That's data privacy po yan. Pero, ang mapapakita ko sa inyo, coordinated sa barangay, pirmado po ng barangay, inauthorize po nila yung operation. Ito po, pirmado po Si James Abel. both barangays po. Barangay 91, Barangay 90. Asa si James Abel? Kung sino po yung, sino po yung authorized representative niya na pumirma. Hindi naman si James Abel to eh. Whether it's Kasi si James Abel ang barangay kapitan dito. Sir, ang coordination letter, as long as barangay representative at pinirmahan, Hindi rin barangay 92 eh. ayan po ang number Barangay ng si Abel. authorized representative. Sige po. Kung ano po, sir, pwede niyo papuntahin si Kapitan dito. Tingnan muna natin ang ganap dito sa Maya 11th Avenue. O ayan, maaliwalas na tingnan. Ngayon sa mga nagtatanong kung magkano ba ang charge ng pagtotowing, ay hindi ko muna masasagot dahil merong ano yan. First 4 kilometers tapos merong additional charge na 200 per kilometers. Oh, mga kasama natin sa media, oh. Shout out. Pari-pari yung mga gwapo. Lahat ng subscriber ni Dala ko. God bless po, God bless. Maraming salamat. Ayan, mga kasama natin sa media. Same to you. God bless. Mukhang dito pa lang sa 4th Avenue, kulang na ang tow truck. Ito pa lang maipapakita ko sa inyo yung mga charge or charges. May hatakin kasi, kaya magulo. Ito. Lakad muna tayo dito sa bandang unahan. Meron ding hatakin dito. Ito. Napansin ni Sir Gabito. Lamayahan ng barangay. Ayan o. Magmula dyan, hindi ko alam kung saan galing yan. Dito lahat pumapatak. Patawag na yung may-ari nito. Pakihanap na yung may-ari nito. Arlan! Yan, sa tubo na yan. Wala po sa pagamulan lang po. Ha? Pagamulan din lang sa terrace. Sa terrace. Sir, tawag po kasi yan. Alam mo bakit? Tignan mo yung labas. Napakadelikado. Ano pag may nadulas? Pwede niyo po bang ayusin kaagad yan? Kasi po, environmental hazard po yan. Pwede po namin kayo tikita ng environmental ticket. Apo, iyan ang na lang po. Ililipat ko na lang po. Pwede niyo po ba ilipat agad yan? Apo. Bukas wala na yan dyan. Apo. Sigurado ha? Apo. Sige. Salamat. Di ba lababoy na sa loob? Ha? Di ba lababoy na sa loob? Hindi po. Ano lang po, isang terrace lang po. Pagamulan lang po. Flat pala ito. Bakit dito, para itulak na lang.
Yan yung sa tapat ng... Ayan. Tubo nila na tubo. Hirap kasi. Nakapaling yung gulong. Kaya na nakalak na yung manubela. So ayan na. Okay na. Hindi natin nakunan yung mga hinatak dito. Ang importante, maliwanag ng tingnan. Umaambo na. Ang oras ngayon ay 8:45 ng umaga at bumuhos na yung malakas na ulan. Kung mapapansin niyo ang kotse na yan na nakasampa, talagang pinabayaan na. Dahil bago natuyan, talagang bukas na ang bintana. Mapupuno yan ng tubig. May kalsada pala dyan. Okay yun na. O ayan, maliwanag na. Okay, punta tayo sa susunod na kinomplain. Sa oras na 9 ng umaga, nasa 2nd Avenue na ang team. At marami din dito. Nahatak na ito. Dito sa kaliwa ko, after nitong pinapakita ko sa inyo, ha. Ito. Ang dami nito. Ay, malinis na, oh. Narinig ko doon, kaya na, ang dami dito. Malinis na. Ibig sabihin, nandun pa lang tayo sa 4th Avenue, natunugan na. Ito, may mayroon na to? Kuha nyo na yung kalsada saka sidewalk. Lakarin muna natin, tapos balikan natin yung mga inahatak. Tignan muna natin yung sa unahan. Dito sa loob, nag-lock na. Balik tayo doon. Sa oras na 9:30 ng umaga, nasa 2nd Avenue pa rin tayo, pero sa ibang sa isang site. Sakato. Yan sa kanto. Ready? Go! Yung along natin. Okay, tama. Eto, yung nadaan ng kotse dito, andito naman may-ari, kaya natikita na lang at hindi na matutow. Magmula doon, hanggang dito, yun nga lang, natikitan at hindi na mahatak. Sabi dito kaya lang mga walang plaka, puro bago. Brand new lang po. After ng 2nd Avenue, kumanan dito sa 10th Avenue. Lakad lang tayo. Ay! Ang daming motor dito. Mga bago pa ito. Sakop na talaga yung buong sidewalk.
Tinawag ko po yung manager. No parking. Ay, hanggang dito pa pala. Ang dami. Mga pet ko. Oo. Ang dami nito. Reggie! Okay ah. Okay. Oo, pero kahit kaagad nyo pinapadeliver yan, bangketa pa rin to. Hindi pa ba enough yung nandyan kayo? Papatanggal na ng bukasan, sir. Kailan? Ngayon bukasan, sir. Umpisa mo na ngayon, magtawag ka ng tao. Patawag mo lahat ng tao, kundi sasampa ko yan. Problema kayo dyan. Well, unang-una, hindi natin matitikitan dahil wala pang rehistro yan, wala pang ORCR. So, yung liability of ownership, wala pa. So, for the meantime, pinagsabihan natin sila na ito nga ay bangketa, hindi naman natin pwedeng ibalandra ang ating mga for delivery na motor. Kahit na sinasabi nga lang, i-deliver din agad. Still, you obstructed the sidewalk. So, naantala yung maayos na lalakaran ng mga taong bayan. So, for now, pinapaalis ko agad, and pag yan bumalik pa ulit at nakita natin sa susunod na nandyan pa rin, no choice. Mahirapan sila niyan dahil mahirap i-claim yan sa impounding dahil wala pang ownership. So, that's our next action if ever hindi po magbago ito. I-impound natin ito mga to. Maraming salamat po. Sa daming motor na ito, hindi yan kasya doon sa harap. Pinanggalingan natin. Ililipat yan doon sa kabila. Papakita ko sa inyo ha. Dahil isa lang may-ari. Ayun. Ayan yung lugar na yan. Diyan nila ilalagak muna ito mga sangkatutak na motorsiklo. O yan. 1 year, 2 years, 3 years yan. Bossing, ikaw ba in charge ngayon? Boss, bawal po kasi ginagawa nyo na nakabalanda sa bangketa kahit na for delivery yan. Meron ka bang ID or anything? Kayo na lang siguro mag-usap internally pero matitikitan po kayo ng environmental obstruction. Kesa naman yung mga motor nyo ang ma-impound. Mas mahirap tubusin yan dahil walang ownership pa. Kahit anong ID mo, pero kailangan mong ayusin yan ha. Pero anong ID mo? Lisensya, pwede rin. Boss, ganito yan ha. Matitikita ka ng environmental kasi ino-obstruct nyo yung bangketa. Huwag mong ipagwawalang bahala to ha. Kasi kailangan mong ayusin to, kailangan nyo isettle to. Dahil pag hindi, may possibility mas maging malaking problema dahil pwede po ito magkaroon ng sapina o kaya summon ha. Pakisabihan mo yung may-ari o kaya yung manager nyo. Baka pwedeng wag naman yung sidewalk, pero mo naman. Diba? Paano pa maglalakad yung mga tao? Askog. Ay. Dot! Dot! Okay. Pero bago pag inuwi mo, papasanin mo. So, bali ang multa ng environmental ticket ay 1,000. O yan, wala na. Labas na yung buong sidewalk. Tignan natin yung pinagdalhan. Nandun na lahat sa kabila. O yan, di ba? Ang ganda lakaran. Walang istorbo. Ang oras ngayon ay 9:55 ng umaga at nag-cross na tayo sa LRT1 at nasa kabaan pa rin tayo ng 10th Avenue. Ayan, mahatak. Nasa tapat lang pala yung clinic. Ito. Hanggang dito na lang tayo. Hello. Pero para yung dalawang totok na natitira may hinahatak na over.
Bukod sa hinahatak na yan, mayroon din doon sa unahan. Puntahan natin. Okay, tara na. Sa bandang unahan, meron din dito na nakasampa sa sidewalk. Atake po ba to? Binabaan na ng tobar. Andito yung may-ari ng sasakyan sa loob at nakipagtulungan na lang para madaling mahatak yung kanyang sasakyan. At sasama na rin siya sa impounding area para mabayaran yung multa at maiuwi na niya ang kanyang sasakyan. Yung ibang complaint na papuntahan sana ngayong umaga ay babalikan na lang mamayang hapon. Okay, back to base muna tayo.